Ha? Bisaya lang. Paano ito naman Tagalog? Okay naman dahil okay, makasabot ko yun sa Bisaya. Di lang sila ka-istorya. So, salamat sa Panginoon sa kahigayunan. Yung si Pablo, may kahigayunan o wala, isang iyo kuno ang mayang balita. So, dinig ka po nun, sumala na sa plano o interes sa Diyos sa tao, ang tao, gihimo ta ingon gid nga mga sudalan to contain God. So bisan tao mapuno tao kanang mapuno tao salapi, mapuno tao mga worldly pleasures, no? Lutang ni kalibutan kung dili ta makabaton ni kinabuhi sa Dios. Vanity of all vanities. So salamat na sa interes sa Diyos, gihimo niya, sumala siya ang dagway. Sa Genesis 1:26, mga dito nga, God created us according to His image and likeness. Sama sa Baptist, mga buhat siya forma sa kamot. Kung sudlan mo, isang butang, pwede man. Pwede mo sudlan balas, pwede mo sudlan o kanang mga butang na dinihawon niya. Pwede lang. Pero dili gud haon sumala sa pagbuhat sa Baptist. So, in like manner, ang tao, importante yung kanyang buhat sa Diyos. Tungkol kaya ang tao, dunay puro kabahin. Sa 1 Thessalonians 5:23, doon tayo spirit, soul, and body. Tanang butang na gibuhat sa Diyos, mga igsoon, nag-exist siya, pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo. Pero ang tao ang gibuhat sa Diyos, espesyal. Tungkol kaya doon na espiritu kalang lawas. Pinaagigid sa iyan, kamot, di umulgikan sabot. Nagpasabot nga ang tao, doon ay eternity sa iyang sulod. Ang atong espiritu, ngunit right organ na buhat sa Diyos, aron makakontak sa Diyos o masudlan sa Diyos. Ang atong kalag, mao niya atong una-una, pagbato o pagbuot. Mao pa niya ang presura sa tao, diyan ang tao ng desisyon, mahigugma. So, muna siya ang gitawag o kalag, soul life. Kinangatong lawas, isikang na lawas, muna mo tandog sa mga butang pisikal. Samaan niya kong gawilan. Ang akong lawas mo ay tandog niya. So, salamat nga sa kasaysayan, makasusulog ay nakahintang na ang tao nahulog sa sala. Gusto ang tao na musimba sa Diyos, pero di siya makasimba sa Diyos kung kay utol lang iyang pakigamitan. Gusto sa Diyos na ang ating pakigamitan, mapabalik pag-usab na ito sa Diyos. Pinaagi sa atong pagdawat sa Ginoo, kaya ang Ginoo di ay, dili lang siya Diyos na nasa kalangitan. Dili lang siya Diyos na objective. Kaya ang mga tao karon sa gawas, ang panahon nimo, gusto sila musimba sa Diyos, pero layo tayo ang Diyos. Ang Diyos nasa gawas. Pero yun yung ipakita, emphasize yung inayo ng atong Diyos, niyagi o daghan nga process aron available na atong madawat. Mura wala siya o baka. Pining baka, hindi nato pwede kaunon na diretso. Kinanon siya nga muagi o process. Muagi siya o process, tapos patyon, panitan, galingon, tapos isulod sa lata, available na na atong na-enjoy. Ang Ginoo karon mga igsoon, di lang Diyos na nasa kalangitan, kundi Diyos siya na nahikay, na process. Karon sa tuyo nga, musulod siya sa tao, ingon nga kita mga sudanan. Mao kini pinakatumong, purpose sa Diyos, nganong kibuhat niya ang tao. Ngano ang tao, walay tinuod niya kalipay. Bisag daghan tayo o bahandi, no? Daghan kayo siya o kanang katigayunan, na inahuman na kurso. O, daghan na abot siyang kinabuhi. There is no real satisfaction unless ang Diyos madawat na ito. Karon ang Diyos, Espiritu na siya. Sa unang Korinto 15:45, ang Diyos, Espiritu nga magahatag at kinabuhi. Sayang kamatayo, yung pagkabanhaw mga igsoon. Siya ang tao, siya ang namatay nga nabanhaw. Tanang nga namatay, yun wagin pagkabanhaw. Ang atong Diyos lang niyagi ang pagkabanhaw. Kung niyagi rin siya pagkabanhaw, gidaog niya ang kamatayon. Karon,
andal na siya mamusulod na to. Ingon nga kita mga sudlanan. Mga sudlanan ka sa Diyos. Ang sudlanan, bisag kung sa kagamay sa sudlanan, dako o gamay nga sudlanan, at as long as mabukas siya, automatic, ang Diyos mahimong atong kinabuhi. Mga igsoon, di mo matang sa reliyon. Namatay mga gospel friend, namang gidala karon gikan sa Jimenez, mga maestra ni. Sila, mga maestra, bihatag yung silang panahon para makatambong ni ining panagkatigong. Actually, among nahibala nito, informal lang ang atong fellowship, pero na tahasa maninoong klani. So, salamat ng gyapon kay masangyaw na ito ang Ebanghelyo. Karon mga igsoon, alam atong mga gospel friend, sa panong kaingon, ang Diyos, dili objective nga Diyos. Diyos nga nasa gawas. Diyos siya nga atong masinatian o atong madawat. O mahimong atong kinabuhi, ingon nga atong kinabuhin dayon. Eternal life. Kung atong eternal life atong madawat, ngunit pinaka-assurance sa tao karon. Oh, eternal life. Assurance nato ni sa atong kaluwasan. Dili na on and off, nga makasala ka, mawala ang kaluwasan. Eternal ni mga igsoon. Karon, ang mga tao karon, gusto o taas o edad. Gusto silang taas. Dili sila gusto ang kinabuhing dayon, eternal life. Ang gusto nila, taas na edad. Pero ang taas na edad, doon ay kinutuban. Taman na kadiha, karon. Kuha ko, 58 mo ko. Si Brother Dantes, pilay na mong edad, 65. Sa Biblia na ba ang tao, mga 70 lang ang edad. So kung 65 ka karon, nananay 5 years na. So, ang tao, ang kalibutan karon, the more sila na mag-birthday, the more na makuhaan ang edad. Magkagamay ang edad, abin nila na mag-birthday sila, mutaas ang edad. Dili oy, the more na mag-birthday ka, the more na mo punhod ang inyong edad. Makaduol ang inyong kamatayon. Mga igsoon, reality din na to. Sa bata pa ka, 13 riskiha pa kayo na to. Pag-abot ng 40, Brother Gio, 40, 45, daghan na kitang batikon na sakit sa kilid, arthritis. Ako sa una, daghan ng buhok. Pero pag-abot ng 40 na kahinay-hinay siya o kahulog. Hinay-hinay siya na. Bumalik sa lupa ba? Yung katawan natin, dito yung liquid. Parehas tayo na. Parehas tayo. So, una-una, yung katawan natin, dito yung liquid. So, unti-unting bumabalik yung ating katawan sa lupa. Una, buhok. Pagkatapos, liquid. Kuko. Unti-unti siyang bumabalik dahil galing tayo sa lupa. So, salamat sa Panginoon sa kanyang recovery, mga kapatid. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay ng Diyos. Itong buhay ng Diyos, ito yung tunay na katanasahan, tunay na kasiyahan. Unless, kung wala kang buhay ng Diyos, balik ko all balikus. So, salamat sa mga gospel friend. Kailangan natin ng buhay ng Panginoon. Meron tayo dito, kapatid natin na gospel friend na sila. Dumaan sa akbangin ng Panginoon at siya ngayon ay naging ang Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Sa Korinto 15:35, Piyapan ay sumasa inyo at tanggapin nyo ang banal na Espiritu. Sino ang Panginoon? Umihit siya. Siya ay nawala. Saan siya napunta? Pumasok siya sa mga disipulo. Natanggap nila ang Espiritu bilang ang nagbibigay. Tayo ay ingatan ang buhay upang humaba, kumain ng mga masustansyang pagkain. Kaya itong mga sisters natin, tingnan mo sila, mga healthy sila, hindi sa kumakain ng mga junk foods. Totoo ba yan, sisters? Totoo kaya yan? Tapos yung mga brothers, hindi sila nagpupuyat, kaya mga healthy sila. Pero hindi lang sa bato. Anong kailangan natin? Buhay na walang hanggan. Doon sa Greek ng eternal life or everlasting life ay beyond of space and time. Bakit?
Kasi nais ng Panginoon na makisa sa tao hanggang sa walang hanggan. Amen. So paano sa makisa sa atin kung ang buhay natin ay 70 lang? O kahit ba 120? O kahit ba ang edad ni Adam na 939? O ang edad ni Methuselah na 969? Hindi pa rin. Kahit thousands pa, hindi pa rin. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang kanyang nilalang na tao upang makasama niya unto eternity. So ngayon, Espiritu na siya. Anong gawin natin ngayon? Tanggapin siya. At paano natin sa tanggapin? How to receive Him? Amen. Sa Romans 10:9, if you confess with your mouth, ano i-confess natin? Jesus is Lord. And believe in your heart that God has raised Him from among the dead, you shall be saved. Very clear, no? Una, ipahayag na yung bibig. Ano ipahayag natin? O Panginoong Jesus. O Lord Jesus. Na may pusong nanampalataya with a believing heart. Ano mangyari sa atin? We shall be saved. Bakit tawagin ang pangalan? Kasi ang pangalan ng Panginoon, nandun ang kanyang persona. Siyang espiritong nagbibigay buhay. Diba pag tawagin mo ang isang tao, Brother Arnold, nag-respond siya, pero hindi sa espiritu. Pero ang Panginoon, naging espiritu ngayon. Handa na siyang pumasok sa ating espiritu. At siya, pag siya nakapasok sa ating espiritu, ito na yung sinabi ni Brother Arnold kanina, nasa ating espiritu na may nilagay ang Panginoon ng isang walang hanggan or eternity in man's heart, mapunuan na yon. At kasi sa loob natin, according to Ecclesiastes 3:11, God put an eternity in man's heart. Kahit punuin pa na ng mga bagay, di ba? Kung meron kang 1,000, gusto mong kumita ng 2,000. May million ka, gusto mong maka 2,000,000. Di ba? 2,000,000. Gusto mo padagdagan pa. Malita. Bakit? Hindi na nakontento ang tao. Anong kailangan ng tao? Ang Diyos. Kaya tawagin natin ang Panginoon para pumasok sa ating espiritu, O Panginoong Jesus. So inanyahan natin, no? Samahan ng kanilang mga kapatid, samahan niyo yung gospel friend, tumayo tayo. Amen. Tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Sa English na lang, Oh Lord Jesus. Amen? 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 Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So tumawag na tayo. Pero may isa pang bagay na dapat nating gampanan. Yes. Amen. Sa aklat ng Juan 3:3, binanggit doon, 3:5, binanggit doon, maliban mo ang tao'y pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya nakapapasok sa kaharian ng Diyos. So unless a man is born of water and Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So to be born of water, ito yung baptism. To be born in the Spirit, ito yung ating believing. Nararataya. Kaya, Brother Jimar, and also yung mga aunties, sila Aileen, sila Sister Nancy, ang kulang lang natin ay tubig ng bautismo. Amen. Bakit? Ito ang magkumplito sa atin upang makapasok sa kaharian ng Diyos. So ano bang gusto natin? Sa anong kaharian tayong mapabilang? Kaharian ng Diyos. Kaya kung hindi na kayo sa baptism, handa mga kapatid para kayo ay dalhin sa bautismo upang kayo makapasok ng lubusan sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Meron tayo ng kunting panalangin. Amen. Brother Froilan, manalangin tayo bago tayo. Dalhin niyo kami sa panalangin sa pagtatapos ng ating gospel. Amen. Panginoong Jesus. Amen. Oh, Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa pagkakataon, Panginoon. Amen. Mahagi ng Panginoon Ebanghelyo.
Panginoon mo mga kapatid. Aming bisita ngayon, Panginoon. Ama, tuloy mo silang turuan. Pagdating ka, Panginoon. At manampalataya sa iyo. Sa lahat ng pabautismo, Panginoon. Ipon sa oras na ito, Panginoong Jesus. Magkaroon sila ng pagkakataon. Manasa ka sa buhay. Pagkakas mo totoo, Panginoon. Pag sila ay makapasok sa karya ng Diyos. Panginoon, salamat din sa gabi ito. Kami ng paghahalo. Kami dinanas ngayon, Panginoon. Kami na nakahayagan ang katawan mo dito sa lupa. Ilang mga bahagi nito, Panginoon. Kami bumabagi sa isang buhay lamang. Buhay na tayo namin sa iyo. Buhay na walang hanggan. Hindi ka, Panginoong Jesus. Kantahin natin yung unit. Hail and lighten your darkened heart with light. Forgive your sins and rescue you in life. He will cleanse you from all sin's greatest blood and give to you the life of God. So you need Jesus. You need Jesus. You need Jesus. And all in Him. For redemption you need Him, for salvation you need Him, and for everlasting life you need Jesus. In your living there is a lot to sense, and through the years it grows more intense. Only Jesus, this is can satisfy, all vanity He will defy. So you need Jesus. You need Jesus, you need Jesus, men and women all in need. To escape from vanity, to obtain reality, to make life significant, is you need Jesus. All this world now is ripe with toil and pain. In troubled times, there's nothing to sustain. All is empty, on what can you rely? All things we will and testify that you need Jesus. You need Jesus. You need Jesus. And living all in Him. To escape from vanity, to obtain reality, to make life significant, just you need Jesus. All things reveal and testify that you need Jesus. Life significant. Jesus. Christ the Savior is just the one you need. He is God incarnate as a man indeed. In His body He suffered every pain and died to cleanse your every stain. So you need Jesus. Oh, we need Jesus. All in pain. In troubled times, there is nothing to sustain.